pag-uusapan natin ang posibleng pag-atake sa ating bansa at ano ang mga dapat nating gawin kung sakaling mangyari ang ganitong sakuna. Pero bago tayo tumungo sa pinaka-main topic natin, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo at kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming salamat. So konting trivia muna tayo sa Japan dahil lahat ng balitang ito ay nagmula sa kanila. Ang Japan ay ang isa sa masasabi nating malakas na bansa at talaga namang mahirap na kalaban. Bakit? Dahil sa mga high-tech nilang teknolohiya. Alam naman natin na ang Japan ay ang isa sa may pinaka-advanced technology sa mundo. Bukod dyan, meron din silang mga sasakyang pandigma na wala tayo o wala ang ibang mga bansa. Sa kanilang mga fighter jet pa lamang ay taob na ang mga bansang walang ganito. Meron silang daang-daang mga fighter jet na inihahanda para sa isang laban o pangprotekta sa kanilang bansa. Bukod dyan, meron din silang mga tank ship at submarine. Kung tatanungin mo naman ako kapatid na Win, kung meron silang nuclear bomb or nuclear weapon ay wala. Dahil kinuha na ito ng US matapos maibalik ang Okinawa noong 1972. So dito naman tayo sa isang balita na kung saan may aatake daw sa ilang mga bansa sa Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Grabe, bakit tayo nadamay dito? Ayon sa mga balita na mayroon daw magaganap na terror attack o pag-atake ng mga ISIS at terorista sa ating bansa. Isa yan sa ipinagbigay alam ng Japanese Embassy sa Pilipinas. Lilinawin ko lamang ang lahat mga kapatid, hindi Japan ang kalaban natin, hindi Japan ang aatake sa Pilipinas at iba pang mga bansa, kundi mga terorista. May nabasa kasi ako na Japan daw ang aatake. Mali po yun. Alam naman natin na ang Japan ay isa sa mga kaalyansa ng ating bansa. Sumabalik tayo. Mainit na usapan sa social media at sa mga embahada ang nasasabing pag-atake ng mga terorista sa 6 na bansa. Ayon sa mga balita na posibleng may kinalaman ang babala ng gobyerno ng Japan sa nangyayaring kaguluhan sa Afghanistan. Alam naman natin na hawak na ng Taliban ang bansang iyon. Ang mga suicide bombing at terrorist attack na mangyayari sa 6 na bansa ay may kinalaman daw sa nangyayari sa Afghanistan. Bakit? Ang Pilipinas daw ay ang isa sa posibleng atakihin ng terorista dahil sa presence ng mga pro-ISIS dito. Alam naman natin na noon ay talamak ang mga ISIS dito at madali silang nakakalusot at nakakagawa ng gulo. Alam naman natin yung nangyari sa Marawi, pero sana wag naman itong mangyari muli. Sa ngayon, binabantayan na ng Department of Foreign Affairs ang lahat dahil hindi biro ang banta na ito at ganoon din ang Japanese Embassy dito sa Pilipinas. Pinapaiwas na nila ang kanilang mga kababayan sa mga matataong lugar, mga mall, malalaking gusali at sa mga religious facilities. At tayo ding mga Pinoy, iwasan na din nating pumunta sa mga lugar na yan dahil malamang sa malamang yan ang pupuntiryahin ng mga suicide bomber o terorista dahil gusto nilang marami silang mapaslang na tao. Sa ngayon, yan pa lamang ang pinakaulat